So ayun mga utol, magandang araw sa inyong lahat. At ayan, nandito ngayon tayo sa loft natin. So nandito tayo sa kabilang section. Ayan, walang laman yung loft natin dito dahil yung mga nakalagay dito, ayun, kasalukuyan nasa labas sila, tinuturuan natin. So bali mga yun yung mga young bird natin na pang south na nakaraang nakakulong dun sa loft ni Kuya. So nailagay ko na sila dito at yun nga, halos 2 weeks na sila dito. At ngayon, pinalabas na natin sila ng loft. So pinaliguan ko muna yung mga ibon. At saka nilabas natin sila isa-isa para yung mga ibon di agad makalipad pagka pinalabas nga natin. Para makuha muna nilang gamayin yung labas, muna sila. Ma-relax, makomportable para yung mga ibon hindi naman mabigla at di rin magsipitik kaagad. Ayan, so bali, ayan yung mga pang-nerd natin, ayan sila. So, ayan, ang pang-nerd natin ayun, 16 pa rin nga. Nung nakaraang training natin, 16 yung training natin. So, kompleto naman yung last training natin. Pero yun, nung mga nakakaraan training, di ko na lang na-i-vlog nga. Sabi ko nga doon sa nakaraang video natin. Nawalan tayo ng mga ibon doon. So, pa isa-isa nawalan tayo ng ibon. So, ang young bird nga natin na training, nagsimula yun sa 20. Ngayon, 16 na lang to. At dito sa 16 na to, dalawa pa ang all bird natin. So, bali ang natitirang young bird natin, 14 na lang. Ayan, tapos, meron isa sa baba, nagkasakit. Mukhang tagilid na yung isang ibon natin na binaba ko, young bird pa naman yun. Mukhang di na natin may hahabol, kaya ito. Ayan na lang yung mga pang-nerd natin. Ayan sila, nasa kabilang section. Ayan. So hindi pa ako nakakapaglinis ulit. Kanina umaga nagkutkut ako pero ngayong ngayong tanghali, madumi na naman. So yun nga, malakas magdumi yung mga ibon. So tignan natin yung mga pang-south na tinuturuan ko. So ito sila. So ayan, nandito yung mga pang-south na tinuturuan natin. Yung isa ayun, ayun, bumaba doon. Sumilong, tas yung iba, ito. Andito yung 6. So, bali, to? Dapat nga 8 yung young bird na tuturuan natin na to. Kaso yung dalawa, binaba ko na. Yung kapatid ni Bullet na saddle, binaba ko na yung ibon na yung kaso nakurso na dahan. Binili sa atin ng buyer. Tapos yung isang inbreed natin na Japan First Pair, yung inbreed ng tatay ni 502, binaba ko na rin. Stock bird na lang natin yun. Kaya ito. 7 young bird na lang na pang south yung tinuturuan natin. Ayan sila. So bukod nga dito sa 7 young bird na to, meron pa nga tayo doon yung 6 na natin, 6 na pang south natin. Ito yung mga first batch. So ito wala na tayong problema diyan, mga sanay na yan. Siguro after natin maturuan tong mga natin, mga last batch na pang south, ibababa ko na rin yung mga nandito. Ayan yung 6 diyan, ibababa ko na rin dito sa flyers loft natin dito at isasama na natin dito sa mga young bird natin na pang south para magkakasama na sila. Total mga naman natin yan, pare-parehas natin sila pang south, pang BFRC saka TBRPC at MacArthur. Ayun, so bali silang lahat 13. Ayan, so ayan, patuyo na yung balahibo nila at yung isa nga dun, bumaba na dun. So sana mamaya pagka tuyo na yung balahibo nila at kaya nang lumipad, wag munang pumitik yung mga ibon. So gamayin sana muna nila tong area natin bago sila magsipitik, para hindi tayo masyadong kabado pagka nagsilipad sila. So nasa delikadong part pa tayo dahil yun nga, first time lang nilang lumabas ng loft. Pagpitik nila, paglipad at pag nalayo yung mga ibon, malaking chance ang mawala. At itong mga ibon natin medyo may gulang na tong mga to, nasa 2 months old na mahigit ring mga to So medyo late na natin sila naturuan. So ngayon na nga lang natin napalabas ng loft tong mga to dahil sinanay ko pa sila dito sa flyers loft natin. Dahil nga dun sila gumulang sa loft ni Kuya kaya ayan, natagalan bago natin sila turuan. Pero yun nga, ngayon napalabas na natin ng loft. Sana na nga lang wag silang matigas ang ulo, wag tayong pahirapan magturo. Wag sana magsipitik agad, masanay sana natin silang pito, wala sana mag-overfly. At yan, malalaman natin ngayon nagtuturo na tayo. So ayan, babantay-bantayan ko muna tong mga ibon na to. At sigurado maya-maya kakayanin na nilang lumipad. So ayun, at habang nandun pala yung mga pang south natin, tuturuan natin habang nagpapatuyo sila doon, dito muna tayo sa loft ni Kuya. At yun nga, nung nakaraan dito nakakulong yung mga pang south na tinuturuan natin ngayon. Pero ngayon nga, nilipat na natin sila doon sa flyers loft natin. At ayan, nagtuturo na tayo. At ngayon, may mga ibon dito. Ayan, makikita nyo. So merong mga all bird na nakakulong dito. Ayan si Batman, no? Tapos ito yung iba.
Ayan, naglilimlim, may mga itlog. So kaya may ibon dito. Nagsampa ako ng 4 na all bird ni Kuya, yung mga finisher niya nung mga nakakaraan. At siyang mga tinetraining natin tong mga to ngayon. Ayan, yung brown na yan, itong blue bar white light. Ayan, kapatid ni 715 na checkered. At saka itong brown na naglilimlim. Ayan, no? Ayan. So bali tinetraining ko sila ngayon kasama ng mga pang north natin. Dahil balak namin ilaban to ng BBC. Dahil yung BBC may palaro ulit ng norte. So habang hindi pa nag-i-start yung training ng BBC, tinetraining muna namin sila sa BFRC. So para nang sa ganun, pagtungtong ng training ng BBC, medyo malakas-lakas na tong mga ibon natin. Po mga all bird to Kaya matagal silang na-stock sa flyers, sa istakan. So humina yung mga ibon, pero yun nga, buti ngayon ite-training na natin. At okay naman silang lumipad, okay naman silang umuwi, umuoras naman. Pero syempre, kailangan mas mas madire-diretso yung training nila para mas lumakas yung mga ibon. Ayan, no? So abangan nyo sa vlog ni Kuya, baka i-vlog ni Kuya tong mga all bird na to, 4 na piraso. Ayan, tapos dito sa kabilang section, meron 2 young bird dito. So naglagay ako ng 2 young bird dito na pang summer natin ng BBC next year. So baka dito ko ikulong yung mga young bird natin ng BBC. Bukod dyan sa 2 na yan, meron pa tayong mga young bird sa ibaba, anak ng mga breeder natin. So mamaya, pag may time pa, bibigyan ko din kayo ng update dun sa mga breeder natin na nakasalang. At dun sa mga natin. At dun sa mga painakay natin dun. Ayan. So ito yung first batch ng summer natin para next year sa BBC. Tapos, so meron tayong sinalang dito nung nakaraan, napanood nyo rin sa vlog natin, yung line nila Maamo, yung nanay ni Maamo, ayun, no? So sinalang natin to. Ito yung ibon na sinasabi ko sa inyo, nagkaroon ng sapola, hindi na siya nag-iitlog, hindi na siya nagpo-produce, pero ayun, sa matyagang paggagamot ko dito sa ibon na to nung nagkasapola siya, nakapag-produce siya ng itlog. So silipin natin. Nag-produce na siya ng itlog. Ang nangyari, 2 pa ang produce niyang itlog. At ang kagandahan doon, nagsimilya. So yun yung asawa niya. Yan, yung asawa niya. At ang nangyari, sa 2 itlog na yon, parehas ng nagsimilya. Ang kaso, yung isa, ito. Yung isang itlog, ito, hindi siya nagtuloy. So sinilip ko, nagfertile siya, kaso makalipas ang ilang araw, biglang nasira yung itlog, sinilip ko ulit, biglang bumilog yung yung pinakaugat sa loob. Ibig sabihin lang pag bumilog sa loob yung pinakaugat, ibig sabihin namatay yung inakay sa loob, yung young bird. So ito, may isang itlog dito, lang to, fake egg lang yan. Pinang poster ko nung itinanggal ko itong sirang itlog, dahil nga may naiwan na isang itlog na fertile. So ang kagandahan naman doon sa isang itlog na naiwan, nabuhay. Ito, so young bird na siya. Ayan, no, meron na tayong isang papisa. So buti yung nag-iisang itlog na nagtuloy, namisa. So kahapon lang siya napisa. So kaya natutuwa ako dahil yung ibon, yung hen na to, ang tagal niyang hindi nag-produce dahil nga nagkaroon siya ng sapola. Nung ginamot ko, nung tsinaga natin gamutin, napag-itlog ulit natin. So dumalawa pa nga yung itlog niya, kaso hindi nagtuloy yung isa, namatay din yung isang itlog. Buti yung isang piraso na nagdiretso yung fertile, nabuo yung inakay, nabuhay at namisa pa. At yun nga, ngayon meron tayong palabas na anak niya. So bali lumalabas, kapatid ni Maamo sa mother side, at bali yung tatay naman anak ni Maamo. So kapatid na ni Maamo, apo pa ni Maamo. So ganun yung naging yung lumabas na anak nila. So niline breed ko nga kasi itong nanay ni Maamo sa anak ni Maamo. So lang yun, pang keep lang natin, pang breeder natin. So dahil nga pre-preserve natin yung lahi nila Maamo, sila yung pararamihin nating breeder para naman sa South Race. Dahil sa naobserbahan ko sa lahi nila, sila yung matitibay pagdating sa South. Kahit na hindi mabilis yung lipad nila, kahit na may kabagalan, dumudulo sila. At yun nga, napalabas nga natin dun sa lahi nila yung line ni Mac Bullet, yung MacArthur Clacker natin. At kaya ayan, yung lahi nila yung pre-preserve natin. Para next year, meron tayong mga lahi nila na ilalaban ng South Race. Puro line nila ang isasalang natin. Ayan. So yun yung update natin dito.
At maya-maya update ko kayo dun sa ano natin, sa mga young bird natin sa baba na pang summer. Ayan. So ayun mga utol, lahat yung mga pang south na pinalabas natin kanina, eto na sila. So pinapasok ko na rin. Halos 2 oras silang nasa labas. At ayan, buti wala naman pumitik. Kumpleto naman yung 7 pinalabas natin. Ayan, so bukas papawalan ko ulit yung mga ibon natin. Para masanay na rin nga kaagad. Ayan, so doon naman tayo sa mga natin, sa mga breeder natin sa baba. Bigyan ko kayo ng update sa mga young bird natin doon. So ayan, at ito nga, andito tayo sa mga breeder natin. At ayan, meron tayong mga painakay na dito, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo. Bigyan ko din kayo ng update dito sa mga breeder natin na nakasalang at sa mga painakay natin. So bali ito nga, mga pang summer na natin tong mga inakay dito, at meron mga ilan-ilan nakapang NDR na rin natin dahil meron na rin tayong nakuhang singsing ng NDR, at may inakay naman na tayo na pwedeng singsingan. Siningsingan ko na. Ayan, para hindi masayang yung ibang inakay natin dito kaysa na lang all bird ang isaksak natin. So ayan, isa-isahin natin yung mga ibon na ayan, may inakay. Lahat pala. Pakita ko sa inyo yung mga nakasalang natin. So unahin natin to. Ayan, so bali ayan, yung pairing natin na to, meron silang 2 inakay, pero yung 2 inakay na yan, hindi yan sa kanila. Dahil kay kay 715 sa kay 502. Dito ko pinasubuan yung anak ni 715 at ni 502 dahil yung si 715 at si 502 iniwanan tong 2 inakay na to nung itlog pa lang. Kaya nilipat ko dito. Tapos yung anak nila talaga, yung anak nung pairing na to, nandun. Ayun, nandun sa may pairing natin doon. So doon ko nilipat, mamaya pupuntahan din natin yan. Kaya bali yung 2 inakay na to, ayan, anak ni 715 yan at ni 502. So ayan, 2 pang summer natin. Tapos dito sa pairing natin dito sa Vandenbroek, ayan, meron din tayong 2 inakay dito. Ayan, so pang summer din natin yan. So halos magkakasabay lang yung yung ibang painakay natin. Ayan, tapos ito, lang to, kasasalang lang nito. Mga ilang linggo pa lang nakasalang to ngayon. Meron silang itlog. So siguro mga next week baka mapisa na yung itlog nila. So kaya natin sinalang to. May nag-request sa atin ng pairing na to. Nagpasingsing sa atin ng isang young bird dito. Kaya sinalang natin. Tapos yung isa, kung 2 mapipisa, baka singsingan ko ng pang NDR. Ayan. Tapos ito, ayan. Meron tayong 2 young bird dito. Bali yung magulang nila binaklas ko na. At ito nga yung 2 inakay nila. Ayan, malaki na. So isa pang summer natin, tapos isa naman pasingsing sa atin yan. At pang BBC South. Tapos ito naman pang BBC Summer yung canesmate niya. Tapos dito, ayan, yung yung dun sa inbreed natin sa kay Maamo, ayan, 2 inakay. So malaki na yung inbreed natin kay Maamo. Tapos ito si Maamo, ayan, tapos yung tatay ni Macbullet. So baka pagparising ko ulit sila. Medyo kinukondisyon ko lang yung 2 ibon na to bago natin isalang. Tapos dito, eto, may pairing tayo dito, may itlog, walang inakay, pero may young bird to, isa. Kaso nireject ko, so kinal ko yung ibon. Kaya ayan, wala silang young bird ngayon. Hindi ko nagustuhan yung anak nila, medyo mahina. Kaya kinal natin. Tapos ito sa tatay ni 715 saka sa nanay ni 116. Ayan, meron din tayong 2 young bird dito. Okay naman yung 2 young bird natin dyan. Ayan. Tapos dito, ayan, kay 347, ayan, meron silang inakayo. Ayan. So pang summer din natin. Tapos ito, ito yung dating nakasalang dyan. Ayan, dyan kasi sila 715, pinagpalit ko sila ng pwesto dahil nagsesilan si 715 pagka dito nakasalang. Ayan, so bali ngayon may inakay ito. Andyan, bali yan, inbreed yan ng tatay ni Macbullet. So dito ko pinasitter yung itlog nung inbreed natin sa tatay ni Macbullet. At yun nga, meron ng pisang isa. Ayan, kaya pang stock natin. Tapos dito na tayo. So ayun, dito sa sinasabi ko sa inyo na anak nung unang pairing na pinakita ko sa inyo. Ito yung original na anak nila. Ayan, 2 blue bar ang magulang niya.
Dalawang blue bar white light ang nilabas, oh. Ayan. So, pang summer na rin natin. Tapos, dito, kay 502, kay 502, kay 777 pati. Kay 747, sa kay 115. So, ito, meron silang inakay third clutch, last clutch na to. Isang pang ano natin to, isang pang NDR. Ayan, gaya na sinabi ko sa inyo, meron na tayong pang NDR at naisuksok na natin yung ilang pirasong singsing. At yan nga, yung isa dito sa Youngbird nila 747 at 115, nakapang NDR na at isa nakapang BBC Summer. Ayan, tapos, eto, kay 715 sa kay 502. So, si 715 at 502 dati, doon sila nakapair, doon sila nakasalang. So may itlog sila doon, kaso iniwanan ni 715, hindi inupuan ni 715. Ang nangyari, pag si 502 nakalimlim doon sa itlog, ang ginagawa ni 715, binabarako lang niya ng binabarako sa 502. Inaabala niya doon sa pugaran, hanggang sa iniwanan na rin ni 502 yung itlog. Kaya ang nangyari, nilipat ko doon sa pairing natin doon, at yun nga, nabuhay yung dalawang anak ni 715 at 502 doon. Kaya ayos pa rin naman. At yun nga, ngayon nakapair ulit si 715 dito, nilipat lang natin ng cage. At yan, may itlog sila ngayon. At mukhang magdidire-diretso yung paglimlim ni 715 ngayon, hindi kagaya ng nakaraan. Umupo lang si 715 ng halos 1 week, tapos iniwanan na niya. At ito yung pairing natin to nung nakaraang south pa eh. Pero pinagtuloy ko yung third clutch niya, ayun, kasabay ito nila 747 eh. Yan, may dalawang inakayan. So bali yun na nga, gaya na sabi ko sa inyo, nakapang north na rin tong Youngbird na to. Yan, kaysa na lang masayang yung inakay, isingsingan natin ng Allbird, siningsingan ko na ng ring ng pang NDR next year ng BBC. Tapos dito, yan, sa tatay ni 502, nanay ni 115, yung nanay at tatay nila 829 at ni 833, ito. Ayan, meron dalawang inakay. At yan nga, pang summer din natin to. Ayan. Tapos dito kay MacBullet natin, ayan saka dun sa second overall sa tita niya, meron isang Youngbird. At yan, pasingsing sa atin yan. At hindi sa atin hindi natin panlaban yan, pa-reserve lang yan sa atin. Kaya yan, may nagme-may-ari dyan sa isang inakay nila MacBullet. Ayan, so bali yun yung update natin dito sa mga breeder natin, sa mga painakay natin. At yan nga, ang dami na nating painakay ngayon. Diniretso na natin yung breeding natin ng hanggang pang NDR, para hindi na tayo mamroblema sa breeding ng NDR. So yung breeding natin ng pang summer, tinuloy na natin sa breeding ng pang NDR. At yung second clutch, sisingsingan na natin ng ng mga pang NDR. Tapos yun nga, merong mga ilang piraso dito sa first clutch. At dun sa ibang last clutch ng breeder natin, siningsingan ko na ng pang NDR, para na lang di masayang yung mga painakay natin. At yun yung update ko sa inyo dito sa mga ibon natin. At hanggang dito na lang din tong video natin, mga utol. Maraming salamat sa panonood, at kita-kita na lang ulit tayo sa susunod na vlog natin. So maraming salamat.